I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Inay ko po, ano nangyari? Something wrong mga kababayan. But anyway, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. August 1, 2026. Nako mga kababayan, nakalaya si Bong Revilla. Bakit kaya? Sabi dito mga kababayan ng Batas PX. Ayan o, ang source natin. Kahit i-research nyo mga beswa. Ayan po ang research natin. Sabi dito ng Batas PX, Bong Revilla's bail petition granted agay. Just in the Sandigang Bayan, 3rd Division has granted the petition for bail filed by the former Senator Ramon Bong Revilla Jr. in connection with his malversation charges stemming from the controversial government flood control project. According to the Anti-Graft Court, the former lawmakers is expected to post a bail bond set a 1 million in cash to secure his temporary liberty while the trial is ongoing. Nagpensa ng 1 billion mga kababayan. Ang laki ng pera. Anyari. Oh my gosh. Diba, pag ganyan, parang wala, Nobel ba? Correct me if I'm wrong guys So dahil dito mga kababayan, medyo foul. Bakit nasabi ko yan? Kababayan, nag-react dito si Ombudsman Remulla. Sandigang Bayan grants ex-Senator Bong Revilla's bail petition in malversation case. Goes. Naku, kahapon ito mga beswa. At ito po ay nakalaya si Bong Revilla mga kababayan dahil nagra ng kanyang piyansa ng 1 milyon. Goes. Ano po ang masasabi nyo dito mga kababayan? Anong nangyari? Bakit pinayagan ng Sandigang Bayan? Is it there something fishy? Sabi po ng magko-comment bago natin basahin yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Goes. What happened? Sabi dito mga beswa, agay, laya na ano kayang kasunduan naman nito? Budots ka na huli? Alala. Through the justice and due process still exists. Managot ang totoong may sala. Non-bearing, di naman yan bubuto sa impeachment. Agay. Hindi naman siya hindi naman siya senador po, di ba? Tuloy lang sa pagdarasal at paniniwala. Dahil ang katotohanan ay hindi habang buhay maitatago. Buong puso ang aming support kay Senator Bong Revilla hanggang sa tuluyang manaigang hustisya. Truth and justice always prevail in the end. Sending continuous support Senador Bong Revilla. Kung natatandaan niyo po ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. nakipagkamayan sa kanya si Lani Mercado ang may bahay ni Bong Revilla. Hindi po porke nakipagkamayan ng Pangulo sa asawa ni Bong Revilla mayroon ng hersi-hersi na or pumayag ang Pangulo para i-grant yung bill ng 1 million ni Bong Revilla. Mali po ang inyong mga nasa isip dahil hindi po ganun ang Pangulong Marcos Jr. Gagawan nyo naman ng issue yan. Sos Mariosep, kayo naman. Ay naka, truth and justice always prevail in the end. Sending continuous support Senator Bong. Agay, keep safe po. Taga-Cavite si Boying Remulla, baka napakiusapan nila. Mali ka dyan. One day ago ito guys, ang gaan sa pakiramdam ng balitang ito. Yan ang akala nyo. But anyway mga kababayan, basahin po natin itong sinabi ni Ombudsman Remulla. Ano kayang nangyari? Sabi po dito ni Ombudsman Remulla mga kababayan, goes. Sabi po ng Batas PX 3 hours ago, August 1, 2026, Ombudsman Remulla gustong makipagkulong sa Supreme Court tungkol sa laban sa korupsyon. Ombudsman Jesus Crispin Remulla said he had anticipated the Sandigang Bayan decision to grant bail for former Ramon Bong Revilla, Senator Bong Revilla Jr. In his review program, Remulla said he hoped to meet with the Supreme Court to discuss issues related to the strengthening the country's fight against corruption.
Remulla emphasized that cooperation among the different branches of the government is necessary to reinforce the government's campaign against corruption. Agay! Ano anyari guys ha? We predicted this to happen. Alam naman namin ito. Meron talagang mangyayari na mukhang natrabaho na magkaroon ng grant o bill. OM gosh. Anyari guys ha? Ano naman yan? Sa palagay nyo kaya mga kababayan, ano ang nangyari? Bakit napagbigyan ng Sandigang Bayan? Well, anyway, ano kaya ang nangyari mga kababayan? Bakit kaya? Sabi kasi niya dito alam namin na ito, meron talagang nangyayari na mukhang natrabaho na. Sabi dito, kaala ko ba, independent ang each branch ng gobyerno. Ano yarn? Nakamayan nga nila si Bangag ay bangag sa imong mata. Bangag sa pagmumukha mo. Ano, nagugulat ba ako? Na ba ako ilang araw pa lang natapos ang SONA, nakalabas si Bong di wow. Bakit may ebidensya ka ba? Madali mag-akusa pero wala kang sariling ebidensya kung yung mga nasa isip mo marumi, kasing dumi ng tae. 'Di ba? Galing ng script, The Great Pretender. Nakapagtaka po ba yan? Magkasama sa Cavite yan. Hindi porke magkasama ano na, faboran mo. Hindi sa ganun. We do appreciate the ombudsman sincerity of really fighting corruption in government. This is laudable. However, this sincerely must apply to all regardless of political affiliation. We hope we are wrong. It appears to us that political rebels are incarcerated more easily the some political allies who appeared to be more corrupt. Agay. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Hindi kayo may palagay. But siyempre, abangan po natin. Sabi nga, for temporary naman yun, kasi ongoing naman ang pagdinig sa kaso ni Bong Revilla. So, temporary yan. So, baka sa mga susunod na buwan, balik kulungan na naman, no? Alam niyo po, ang ibig sabihin lang ng tinatawag nating non-bailable ay yung ang kaso po ng nasasakdal ay sobrang napakabigat, no? At dito, pag sobrang bigat ng kaso mo, hindi ka pwedeng mag-abot agad ng kas na piyasa, no? Sa counter doon sa hukom para makauwi ka kagad kapag ikaw ay inaresto. Hindi po gano'n. Kapag sobrang bigat, no, at considered as heinous crime o may kaparusahan na reclusion perpetua o life imprisonment ang inyong kaso, hindi ka kagad papayagang makapagpiyansa. Okay? So, kasi kapag reclusion perpetua, life imprisonment, ang mga imposable penalty sa kaso mo, at hindi simpleng pagnanakaw lang ng manok o pagnanakaw ng pag-ibig, no? Hindi ka kagad makakapagpiyansa. Ang bail po is a matter of right. Nakalagay po yan sa rules of court. Magbayad ka ng piyansa, lawas ka muna habang may trial. Pero kapag mabigat ang kaparusahan, hindi ka agad-agad papayagang makapagpiyansa. May proseso pong pinagdadaanan yan. Pero kapag mga minor na kaso, katulad ng pagnanakaw ng manok, no, at pagnanakaw ng pagmamahal, ay makakapagpiyansa ka kagad. Okay? So dito, ang kaso is a malversation through falsification na nagpas na ang kaparusahan ay napakabigat. So dito, kailangan mo pong pumasok sa tinatawag na bail hearing. Kasi pag mabigat ang kaso mo at mabigat ang kaparusahan, magpapay ka ng petition for bail. Kapag hindi naman, motion lang, no? Kapag medyo light ang iyong kaso, motion. Kapag mabigat, petition na yan sa korte. No? So kapag may petition, magkakaroon ng bail hearing na tinatawag. Okay? So, yung bail hearing, parang isipin mo na lang, no, na parang merong Pilipinas Got Talent. Ang prosecution dito, yung mga abogado ng gobyerno, ang siya magiging performer. Yung korte naman, yung Sandigan Bayan, ang siyang magsisilbing judge nga. Ang goal ng prosecution, kapag nag-file ka ng petition for bail sa mga kasong mabibigat, no, tulad ng plunder, no, ay ipakita at iparamdam ng prosecution sa judge na super strong yung evidence of guilt, no? Ibig sabihin ng mga ebidensya laban kay amazing cop na si former Senator Bong Revilla ay dapat mapatunayan ng prosecution na sobrang lakas. The evidence of guilt is so strong. That is why kapag nag-file ng petition for bail yan, hindi yan pagbibigyan.
Kaso ang nangyari dito sa sitwasyon ni Bong Revilla, hindi napatunayan ng prosecution na malakas masyado ang ebidensya laban sa kanya. Yung evidence of guilt is not that strong. That is why yung petition for bail ibinigay sa kanya. Okay? So, kalimitan ganito nangyayari dyan sa parte ng prosecution. Sasabi nila, Judge, tingnan mo, ito yung mga dokumento at resibo. Sobrang talagang maniniwala ka na may kasalanan talaga itong si Amazing Cup, no? Si Panday. No, ito, malakas ang aming ebidensya. Pero tinitingnan ng korte yan, pinag-aaralan po ng korte yan. At kapag ang korte, si Judge ay medyo bitin, no? At nakulangan sa ebidensya na pinakikita ng prosecution, ay pwedeng, no, makalaya ang akusado sa pamamagitan ng paghiling ng piyansa sa husgado at palayain siya temporarily habang wala pang final verdict. Ganun po yon. So, dahil pumalyang patunayan ng prosecution, no, sa bail hearing na nalagpas hangin ang lakas ng ebidensya nila, pumapasok po dito yung rule ng konstitusyon. Kasi sa ating saligang batas, lahat po ng tao ay presumed innocent hanggat hindi pa napapatunayang guilty beyond reasonable doubt. Okay, so kaya boom, pinayagan mag-post ng 1 million na piyansa si Amazing Cup, ang Panday. So ang Panday ngayon ay nandiyan dyan sa Cavite at pansamantalang humihiga sa kamang malambot, hindi tulad doon sa City Jail. Naku, parusa doon. At ako ay baka mamaya may lamok pa doon, no? At hindi ka aya-aya ang kapaligiran dahil alam niyo naman, Bong Revilla, sanay yan sa rangya sa buhay. Diba? So, ang tanong tuloy ng ating mga kababayan, ng ating mga amigos, mga amigas, meron po ba sila special treatment dito sa kaso ni Bong Revilla? Sikat tong senador, dating senador na to, mabango at action star, no? Kaya natural lang na isipin po ng ating mga kababayan na mayroong magic o VIP card sa justice system. Itong si Bong Revilla, pangalawang beses na to, no, na nagpabalik-balik dyan sa kulungan at ngayon nga ay muling pansamantalang makakalaya. At habang hindi po natin actually hindi po natin may iwasan ng dudang baka may VIP treatment nga, no? Pero sa technical na punto ng batas ay pwede nating sabihin na medyo sumunod sa proseso ang mga abogado ni Amazing Cup dahil karapatan ng kahit sino man na humingi ng bail hearing. Tandaan niyo po yan, lahat ng tao may karapatan sa ilalim ng ating saligang batas na humingi ng bail hearing. Kung ang isang ordinaryong mamamayan o isang ordinaryong citizen na nakasuhan ng reklusyon perpetua o life imprisonment ay nakapag-bail hearing, nakaatin ng bail hearing at nakitang mahina ang ebidensya ng gobyerno sa antas na yon, pwede rin siya magpiyansa. Okay? So, lahat ng may kasong kasing halin tulad ng kay Amazing Cup ay pwede magpiyansa. Ang problema lang kasi, kadalasan, ang mayayamang akusado ang may pambayad sa magagaling na abogado para maghuhay ng kahinaan ng ebidensya na iprinisinta ng prosecution. Siyempre, mayaman yan, dating artista, malakas kumita, naging senador pa. So, makakakuha yan ng magaling na abogado para makakita ng butas para pagbigyan ng kanyang kahilingan na magkaroon ng piyansa. So, pero tandaan nyo po, yung piyansa po is not laya ka na forever. Wala pong ganon. So, itong piyansa na to ay binibigyan lamang siya ng temporary liberty. Okay? So, yung mga bata ni Bong Revilla, huwag muna kayong mag-ipon ng resibo para sa victory party dahil ang piyansa ay parang passes po lamang yan to leave the detention center habang nililitis ang kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Hindi yan hindi ang victory on the part of ang Panday, no, ni former Senator Bong Revilla. Hindi po ibig sabihin na absuelto siya o kaya ay not guilty siya. Si Bong Revilla po ay pinayagan lang matulog sa sarili niyang kama na napakalambot habang nagpapatuloy ang trial at nililitis ang kanyang kaso. Dito, ang ibig sabihin nito ay tuloy ang laban, tuloy ang kaso, tuloy ang pagdinig. Pero kapag sa kalagitnaan ng gandulo ng kaso ay napatunayan ng prosekusyon na malakas pala ang ebidensya, balik kulungan yan. So kapag sa mismong dulo ng kaso ay napatunayan ng prosekusyon na
guilty beyond reasonable doubt siya, babawiin po yung piyansa. Ika-cancel yan ng hukuman. At magbabalik bayan po yan sa kulungan para pagdusahan ang parusang ipinataw ng hukuman. Okay, so hindi pa libre si Bong Revilla. Ulitin ko, temporary liberty lang po yun dahil pumalya o sumabit, pumalpak ang prosecution sa presentation of strong evidence. So, ibig sabihin sa madaling salita, si dating Senador Bong Revilla ay hindi po pinawalang sala, no? Kundi dahil pumalya ang prosecution na maglabas ng killer evidence sa ginanap na bail hearing niya, ay napagbigyan ng kahilingan na makalaya siya temporarily. Parang basketball game lang yan, no? Dito sa unang yugto ng kanyang trial, natalo ang prosecution sa first half, no? First half, that is the bail hearing. Pero tuloy pa rin ang laro, no? Hanggang fourth quarter yan eh. At kung ano yung magiging final score at makaka-recover o makakapag-rally, no, ang prosecution dahil medyo nakahabol ang defense, hinabol ang prosecution, at kung magpapatuloy ang prosecution na makahabol sa score, ay magbibigay ng desisyon in favor of the prosecution. At ang final judgment, yung final score, kung convicted, si Bong Revilla po ay muling babalik sa kulungan at pagdudusahan niya ang kasalanan niya tungkol dito sa mga kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan. So, hindi naman natin sinasabing dapat bumalik siya. Kung talaga bang kulang ang ebidensya laban sa kanya, abay palalayain. Pero kung mapapatunayan ng prosecution na meron silang sapat na ebidensya, napakalakas nito at sumabit nga lang doon sa first half ng laro, abay kinakailangan bumalik ang Amazing Cup sa City Jail upang pagdusahan ang kanyang mga kasalanan. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Atty. Bueno. Ayan. Yun ang dahilan. Malakas yung ang depensa ni Bong Revilla. So kulang sa ebidensya ba? But anyway, abangan po natin yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Sabi nga, hindi pa naman nakalaya si dating Senator Bong Revilla for temporary lang. Kaya abangan po natin yan mga kababayan. Baka susuriin pa mabuti, no? So yun guys, kayo na pong bahala magkomento. Alam ko may mga abogadong nanonood sa akin. Kayo na pong bahalang humusga at magkomento kung pareho din ang inyong komento or sinabi sa sinabi ni Atty. Bueno, kasi attorney po yan. One of my favorite attorney. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.